Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpasalamat na si dating US President Donald Trump sa inaasahang panalo sa US presidential elections. Ngayong meron na siyang 266 electoral votes batay sa media projections. Galing yan sa US states na kulay pula sa mapa kung saan nanalo si Trump. At kung makikita nyo sa taas ng ating video wall, malapit na yan sa kinakailangang 270 electoral votes para makuha ang mayorya ng electoral votes. 219 electoral votes sa ngayon ang nakuha ni Vice President Kamala Harris na mula naman sa mga blue states kung saan siya nanalo. Ipinagpapalagay na lamang pa rin si Trump sa mga natitirang estado. Hindi total votes ng buong Amerika ang binibilang, kundi electoral votes kada estado o distrito. Kung sino ang nanalo sa lugar, ay sa kanila ibinibigay ang electoral vote na mas marami kung mas malaki ang populasyon nito. Ang mga pahayag ni Trump sa kanyang victory speech at detalye ng bilangan, tinutukan ni Rafi Tima. It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. Sa mga katagang yan, idineklara ni Republican presidential candidate at dating US President Donald Trump na siya na ang nanalo sa 2024 US presidential race. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. Ang talumpati ni Trump, kasunod ng projection ng kaalyado niyang TV network ng Fox News na siya ang nagwagi sa eleksyon. Ang ibang television networks, nagsasabi na ring nasa bingit na ng tagumpay si Trump. Kaya kasama ang kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, maagang nagbunyi si Trump. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Sa isang punto, tinawag niya rin para magsalita ang katiket na si Republican Vice Presidential Candidate J.D. Vance na tinawag ni Trump na Vice President-elect. I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Kung madedeklarang panalo, si Trump ang ikalawang presidente ng Amerika na magsisilbi ng dalawang hindi magkasunod na termino. Huling nangyari yan noong 1892 kay President Grover Cleveland. Wala pang opisyal na deklarasyon ng panalo, pero sa mga paunang bilang, nangunguna si Trump sa electoral votes na siyang basehan ng deklarasyon ng panalo at maging sa popular vote o kabuuang bilang ng boto. Sa Amerika, bawat estado ay may katumbas na bilang na electoral votes. Ang makakakuha ng 270 o lagpas pang electoral votes ang mauupong presidente. Para makuha yan, malaki ang papel ng 7 tinaguriang swing states na Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania at Wisconsin. Sa mga states na yan, halos magkapareho ang level ng suportang nakukuha ng magkalabang Democratic at Republican parties, kaya maaaring mag-swing sa alinmang panig ang resulta ng botohan. Base sa tala ng news agency na Reuters, nakuha na ni Trump ang Georgia, North Carolina at Pennsylvania, habang hindi pa nagbibigay ng projection para sa Arizona, Michigan, Nevada at Wisconsin. Pero nagpasalamat na si Trump sa mga swing states. The battleground states of North Carolina, I love these places. Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. Bukod sa pagka-presidente at bise, idineklara rin ni Trump ang panalo ng kanilang partido sa Senate at House of Representatives. We have taken back control of the Senate. It looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. Binigyang din ni Trump sa kanyang talumpati ang mga inilatag na plataforma sa kanyang kampanya na ipatutupad niya sa kanyang panunungkulan. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We're going to start by all putting America first. Ngayon pa lang, may mga leader nang nagbigay ng pagbati sa inaasang pagkapanalo ni Trump. Kabilang dyan si Pangulong Bongbong Marcos,
at si French President Emmanuel Macron at iba pang leader ng European countries. Samantala, ipinagpaliban naman ng isang araw ni Harris ang nakatakda sana niyang election night address sa Howard University. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mabagal na kumikilos palapit sa kalupaan ang bagyong Marce na inaasahang mararamdaman ngayong gabi sa Northern Luzon. Nakataas na ang signal number 3 sa ilang bahagi ng Cagayan. Ang latest na sitwasyon doon sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, ramdam na ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Sa mga oras nga na to, tuloy-tuloy na yung paglilikas sa mga residenteng nakatira sa coastal barangays at maging sa mga low-lying areas. Sa lakas ng hangin, natuklap ang ilang bubong ng Leserio Antiporda Senior National High School sa Bugey, Cagayan. Malakas din ang hangin kaya maalon sa bayan ng Santa Ana. Halos 100 pamilya nang inilikas. Maaga namang inilikas ang mga taga-barangay nagtupakan sa bayan ng Pamplona. Nakahanda na ang Kapitolyo, lalo't unti-unti nang lumalapit ang Bagyong Marce. As of 4 p.m., itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa hilagang silangan ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa iba pang lugar sa probinsya. Maghapon na ang ulan. Pinalikas na rin ang mga nakatira sa mga landslide-prone area. 268 barangay ang dati nang tinukoy na mataas ang tsansang bahain at tama ng landslide kung malakas ang ulan. Kabilang dyan ang ilang barangay sa bayan ng Lalo na kagabi pa may pabugso-bugsong ulan. Yung hangin talagang nakakatakot. Saka yung ulan, malakas po talaga. Tulong-tulong naman ang ilang taga-barangay Balatubat, Camiguin sa Calayan Island na ilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Bawal nang maglayag, mangisda o maglangoy sa dagat. Habang ang taas ng Cagayan River, nasa 3.8 meter na, malapit sa 4 meters na alert level. Mel, bukod sa bayan ng Santa Ana, ongoing din yung paglilikas sa mga residenteng nakatira sa ilang barangay sa bayan naman ng Gonzaga. Nakahanda na rin yung mga food packs na ibibigay sa mga residente o sa mga evacuee na nasa mga evacuation center. Samantala, as of 6 p.m. na monitoring ng PDRRMO Cagayan, ay passable pa sa ngayon ang lahat ng major roads sa probinsya. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Para hindi na maulit ang malalang sinapit noong bagyong Christine at Leon, itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos ang high alert sa mga ahensya ng gobyerno. Nakahanda na rin ang mga rescue equipment at relief goods. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Mabilis na tumaas ang baha sa Maharlika Highway sa Lopez, Quezon, dulot ng pag-uulang dala ng bagyong Marce. Naka-alerto ng Quezon PDRMO at mga lokal na pamahalaan. Naging maagap na rin ang mga nagtitinda sa Gamo Isabela na maaga na nag-ani ng mga tanim na palay. Ngayon pa lang nagpatupad na ng liquor ban sa lalawigan. Bawal na rin maglangoy, maglayag at mangisda. Tuloy-tuloy rin ang koordinasyon at monitoring ng Apayao PDRMC. Isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos sa high alert lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at inulit ang utos na magkasa ng maayos sa sistema ng paghahatid ng abiso at impormasyon magiging basihan ng aksyon ng apektadong populasyon. Pinababantayan din lahat ng daluyan ng tubig, 24 oras. Kabilang dyan ang mga dam. Nauna na niyang iniutos ang dahan-dahan nilang pagpapakawala ng tubig bago pa man bumuhos ang malakas sa ulan. Ayon sa National Irrigation Administration, sa ngayon, nasa ligtas sa level ang mga dam ng Magat, Pantabangan at San Roque. Sa mga malalaking dams po natin, bago dumating ang bagyo, may controlled releases na po tayo dyan eh. Pinapaposisyon na rin ng Pangulo ang mga rescue equipment at relief goods sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Kakaroon na po ng replenishment ng mga food items o kaya mga family food pack natin ng lalong-lalo na ang BSWD. Pinaghahanda na rin ang DPWH at DOTR para sa road clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa Bagyong Marce. At maki-update tayo sa lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat, Miss Vicky. Mga kapuso, lalong bumagal ang pagkilos ng bagyong Marce. Bagay po na lalong nagpapalaki ng banta ng pinsala sa mga lugar na mahagip ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Nakataas na ang signal number 3 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman dito sa Batanes. Natitirang bahagi po ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Ganon din dito sa northern portion ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, Ilocos Norte at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman dito po sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at natitirang bahagi po ng Isabela. Nakataas din ang signal number 1 dito po yan sa Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa northern portion ng Aurora. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar, mararamdaman na po yung malakas na bugso ng hangin. Magiging maalon kaya delikadong pumalaot din sa mga baybayin po ng Northern Luzon, ganoon din dito sa western seaboards ng Northern Luzon at dito rin sa eastern seaboard ng Central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, so kanina po wind signal, yan po ay babala sa malakas na hangin. Ngayon pag-usapan po natin yung mga pag-ulan. Intense to torrential o mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na dapat paghandaan ng mga residente dyan po sa Cagayan, Apayao at pati na rin sa Ilocos Norte. Malalakas din po sa Batanes, Abra at pati na rin sa Ilocos Sur, habang meron naman tayong mga katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan sa Isabela, ganoon din sa Kalinga, Pangasinan, Mountain Province at pati na rin sa La Union. Kaya doble ingat at maging alerto po sa banta ng mga pagbaha o landslide. Huling namataan ang Typhoon Marce, 295 kilometers, silangan po yan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 150 kilometers per hour at pabugsong papalo naman sa 185 kilometers per hour. Mabagal po yung kumikilos ngayon pakanluran. Paliwanag po ng Pag-asa, bumagal ang kilos ng bagyong Marce dahil sa ngayon wala pong ibang weather systems na tumutulong po dito para ito ay mabilis na makausad o makagalaw. At dahil nga po bumabagal, mas mabababad po sa mga malalakas na hangin at ulan na dala nito yung mga lugar na sakop po ng sirkulasyon at maging non-trough o yung buntot ng bagyo. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng bukas ng hapon hanggang sa Biyernes po na madaling araw, magiging ganito po yung movement nito. So posible po na mag-landfall yan o di kaya naman dumikit yung sentro ng bagyo dito po yan sa may Babuyan Islands o kaya naman sa northern portion ng mainland Cagayan. Saka po nito tutumbukin itong bahagi po ng Apayao hanggang sa marating naman itong ilang bahagi po ng Ilocos Norte. Biyernes naman ng gabi, posible pong nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, paalala, posible pa pong magkaroon ng mga pagbabago sa pagkilos ng bagyo, kaya patuloy pong umantabay. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag mamaya, concentrated po yung mga matitinding pag-ulan dito po yan sa Northern Luzon at pati na rin sa extreme Northern Luzon. Kasama po dyan yung Batanes, ganun din ang Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, pati na rin po ang Apayao, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Isabela. At ganun din po dito sa ilang bahagi pa ng Aurora, hagip din po ng mga pag-ulan. Magtutuloy-tuloy po yan kinaumagahan, kaya po mataas po ang banta ng mga flash flood at ganoon po ng landslide. At bago magtanghali hanggang hapon at gabi naman, posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito yan sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan din, kaya maging alerto. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit po ng hapon at sa gabi. Posible ring umulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao at meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Negros Island Region, pati na rin po sa Leyte Provinces at dito sa halos buong Mindanao. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Lumutang na ang driver ng luxury vehicle na may peking protocol plate na pang senador na iligal na dumaan sa EDSA bus lane. Lumalabas na ang naturang sasakyan nakarehistro sa kumpanyang pagmamay-ari umano ng kapatid ng isang senador. Nakatutok si Joseph Moro. Ang driver nitong luxury vehicle na may plakang pang senador at ayon sa Department of Transportation ay nagtangka umunong managasa sa kanilang enforcer. Humarap kanina sa Land Transportation Office. Ang paliwanag niya kung bakit niya tinakasan ng enforcer na nanata sa kanya matapos pumasok sa bus lane kahit bawal. Akala ko sir
pwede ako makapasok, sir, kasi nagmamadali po ako, sir. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir, medyo not feeling well ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Ayon kay Edpan, 4 silang sakay ng luxury vehicle. Hindi kita sa video si Edpan bagaman nakita ang katabi niya sa harap. Ang nakaupo sa likod na sumilip sa bintana, isa raw investor na ihahatid niya. Ayon sa LTO, ang sasakyan ay rehistrado sa kumpanyang Orient Pacific Corporation. We cannot confirm. The names of the directors and stockholders may be found in the SEC. It's a public record. And right now, we are not authorized to divulge their names due to their rights also. Privacy po. Hindi nila maipaliwanag kung bakit gamit nila ang plate number 7 na pang senador lamang dapat at ayon sa LTO ay peke. Hindi amin yun eh. Peke in the sense that it is not legitimate, no? In the sense LTO issued. Hindi kayo may gawa. Hindi kami may gawa. No? The company sincerely apologizes for what happened. Hindi po namin ginusto yun. Rest assured, we will cooperate with the investigation. Dahil sa pag-amin, tiniketa ng LTO at pinagmulta ng kabuang 9,000 pesos si Edpan na may patong-patong na paglabag tulad ng illegal use of protocol plate at disregarding traffic signs dahil sa pagpasok sa busway. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sa mga nahuhuli sa EDSA busway, ang mga driver lamang ang tinitiketan at may pananagutan at hindi ang kanyang mga sakay. Pero di pa lusot ang kumpanyang Orient Pacific na i-issuehan ng show cause order para imbestigahan ang karagdagang paglabag ng driver at ng may-ari ng sasakyan. Hihingi ang LTO sa Securities and Exchange Commission o SEC ng information sheet ng kumpanya. Sa kopya na nakuha ng GMA Integrated News Research, makikita na presidente ng Orient Pacific Corporation si Kenneth T. Gatchalian, tatakbong congressman at kapatid ni Senador Win Gatchalian. Hinihingan pa namin ng panig ang magkuya pero nung isang araw sinabi ni Senador Gatchalian na wala siyang puting Cadillac Escalade. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagsanay sa pagbawi ng islang kunwari, inatake ng mga dayuhan ang mga sangay ng AFP na lumahok sa kanilang joint exercises sa West Philippine Sea. Nilapitan pa yan ng Chinese Navy na hindi sumagot sa radio challenge ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang pinakabagong fast attack interdiction craft na gawang Israel, Augusta Westland Helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz, sumabak sa AFP Joint Exercise Dagat Pa 2024 ang Philippine Navy, Army, Air Force at Philippine Coast Guard. Ginanap yan sa dagat sa palibot ng Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group of Islands sa West Philippine Sea. Mula BRP Alcaraz, sinugod ng mga Navy SEAL at Coast Guard gamit ang mga rubber boat ang Kota Island bilang bahagi ng pagsasanay kung paano atakihin at bawiin ang isang isla. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay dito sa West Philippine Sea ang pagbawi ng isang isla ng Pilipinas na sinakop ng mga dayuhan at bagamat walang pinatutungkulang iisang bansa. Ayon sa AFP, dapat itong magsilbing babala sa sino mang magtatangka. Pwede nating sabihin yun na we are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. This is a test of our interoperability dito sa Armed Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and the Navy. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. At habang isinasagawa ang pagsasanay sa Maykota Island, isang corvette ng Chinese Navy ang lumapit at nagmasid. Agad nag-radio challenge ang BRP Alcaraz para palayuin ang mga Chinese. Chinese Warship 629, Chinese Warship 629. This is Philippine Navy Warships 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Pero hindi na sumagot ang mga ito. Ang pagdating ng Chinese, hindi naman daw nakaapekto sa ginawang pagsasanay. Mukhang nagmamasid lang sila. Nanonood sila. So, wala naman interruption yung ating exercise.
Samantala, halos kompleto na ang aircraft hangar at control tower sa Pag-asa Island sa ilalim ng AFP Modernization Program. Tuloy din ang pagpapahaba ng mga seawall at pagkumpuni sa boat shelter at harbor na gamit di lamang ng mga taga-Philippine Navy at Coast Guard, kundi maging ng mga mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Mula sa Maldives Getaway, mapapanood naman for the first time si Sparkle actress at beauty queen Michelle Marquez D sa Magpakailanman this Saturday. Ang kanyang role at espesyal na makakasama, alamin sa chika ni Larson Chavos. Matapos maging cowgirl MMD for Halloween with her long straight blonde hair at denim chaps. Sa vacation paradise sa Maldives naman, nagpunta si Sparkle actress at beauty queen Michelle Marquez D. Sultry and sexy habang chilling in her black and white two-piece swimsuit. Finally, Dora in Maldives, ang caption ni Michelle sa short visit na ito. Back to work na ngayon si Michelle. And this weekend, sa unang pagkakataon, mapapanood siya sa Magpakailanman sa Sabado, kasama ang best friend niyang si Rian Ramos. When nakuha po namin yung inquiry, kami po ni Rian, syempre nagulat kami pero na-excite din kasi first project namin together. We've guested on shows, we've talked highly about each other, but it's the first time that we were put together in a taping setting. And of course, napakaganda din po ng kwento. Ginagampanan ni Michelle ang karakter ni Janine na nakipagrelasyon sa karakter ni Rian na si Leia na isang bisexual. Nagkaroon ng malalaking pagsubok ang kanilang pagsasama na naging dahilan para magkahiwalay pero sa huli sila pa rin ang magkasama. Naka-identify nga raw si Michelle sa kanyang karakter. I found her so strong. Medyo nakarelate din po ako because she is so determined sa kanyang career. Pero alam din niya na paminsan-minsan sa buhay, you have to make sacrifices for the people you love. Napakagaling na aktres kung ilarawan ni Michelle si Rian at nasaksihan daw niya sa taping kung paano inaatake nito ang mga eksena. Ang taas po talaga ng tingin ko kay Rian. I have so much respect for her. This is the first time I was able to see her behind the scenes in the craft that she's been doing. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.